Hello guys, welcome to my channel, Sherry's Gallery. Ngayon ay gagawa tayo ng ating masarap na kakanin, ang sapin-sapin. Ayan. Tuturo ko sa inyo kung papaano. Ang ating ingredients ay 4 cups ng gata. Ayan. Unang gata at pangalawang gata ay pinaghalo ko na. Sa unang gata ay lagyan nyo ng 2 cups. Sa pangalawang gata ay lagyan nyo rin ng 2 cups. Ayun. Tapos ayan, paghaluin na po natin. Ayan. Ihahalo natin ang 1 cup na asukal. Ayan, halo-halo lang hanggang sa ma-dissolve siya sa gata. Tapos ilalagay natin ang ating condensed milk. Ayan, may condensed milk siya. Ayan, halo-halo lang natin hanggang sa ma-dissolve natin ang asukal, ang mapaghalo ang gata at saka yung condensed milk. Ayan, halo-haluin lang po natin. Simutin ang condensed milk. Isang condensed milk na parang ginamit ko dito. Ayan. Simutin natin ang condensed milk kasi sayang ang tamis. Ayan. Kasi ayan, halo-haluin natin hanggang sa mag-combine sila, mag-mix with ang condensed milk at ang gata. Lalagyan natin siya ng konting evap milk, konti lang. Hindi masyadong marami kasi may condensed milk na. Lalagay na natin ang ating glutinous rice flour. Sa dalawang glutinous rice flour, 2 cups ng glutinous rice flour, 1 cup naman ng rice flour. Ayan. Tapos, mix well lang po natin hanggang sa maghalo po sila ng mabuti. Matapos nito mahalo natin ng mabuti ay sasalain pa natin ito para pino talaga ang ating sapin-sapin. At walang mabubuong mga lumps or kung minsan kasi yung giniling na bigas, yung rice flour minsan may buo-buo pa na bigas na naisasama. Kaya ayan, sasalain natin. Minsan yung asukal din, merong mga particles na buo-buo. Kaya ayan, sasalain natin para pino talaga at masarap ang ating sapin-sapin. Yan. Ayan, matapos natin siyang salain, ay hahatiin natin ito sa 3 parts. Masyadong malagkit, ay malapot. Kaya ayan, inulit ko pa ang pagsala dahil mayroong mga buo-buo yung ating rice flour, mayroong natitirang buo-buo, kaya yung glutinous rice flour, mayroong natitirang buo-buo na bigas pa. Kaya ayan, kailangan siyang salain ng maayos. Masyadong sticky ang ating mixture, pero ganito naman talaga ang consistency dapat ng ating mixture. Ayan. Ginawa ko ng 2 beses na sala. Ngayon ay paghiwalay natin siya sa 3 dahil pupulayan natin yung 2. Ang una kong ikinulay ay red. Pwede ring green kung meron kayong green o kaya orange. Pero ako, ang available na kulay ko ay kulay ube o yung violet, ube flavored, at saka yung kulay red. Ayan. Yan. Tapos yung white, hayaan na lang natin siyang white. Okay lang yan. Okay lang na para kasi yung white ay langka flavor, ay buko flavor. Ayan. Tapos yung minsan may green, pandan flavor, at yung yellow naman na kulay ay langka flavor. Ayan. So ayan po, halu-haluin natin hanggang sa mag-combine yung kulay ng mabuti. Mas okay kung wag masyadong matingkad ang mga kulay. Mas okay kung parang pastel lang ang kulay dahil pag ito ay naluto ay mas titingkad pa ang kanilang kulay. Ayan. Sa unang layer, ang ating pagsalang sa unang layer ay 15 minutes. Sa pangalawang layer ay 12 minutes. At sa pangatlong layer ay 10 minutes. Yan. Kailangan ang tubig sa steamer, ito ang aking steamer, ay kumukulo na. O kulong-kulo na siya. Kulo na muna ang tubig sa steamer bago natin siya isalang. Para hindi titining ang rice flour. Kasi pag tumining siya, magiging matigas ang inyong sapin-sapin. Yan. Ayan, gumagamit ako ng mga heart shape. Itong aking mga molders ay may mga heart shapes, may pa-flowers. Ayan, iba-iba ang mga shapes. Silicone siya na in-order ko pa sa Shopee. Yan. Unang layer natin ay
kulay red. Ayan, kung napapansin nyo, parang pastel lang yung mga kulay, hindi masyadong matingkad. Dahil pag naluto ito ay mas titingkad pa ang kanilang kulay. Ayan. Ayan. Ang pangalawang sa second layer ng ating steamer. Ayan, 2 layer lang ang aking steamer at maliit lang po ito. Kasi laki lang po ito ng platong malaki. Hindi siya ganun kalaki at ang aking kalan ay induction cooker, electric gas stove. Ayan, para nasa lamesa rin. Sobrang liit din ng aking gas stove. Ay, hindi gas stove, induction cooker. Ayan. Lalagyan natin siya ng timer. Unang salang ay 15 minutes. Ayan, set aside natin. Kailangan bawat salang niya ay hahalo-haloin natin yung mga mixture para yung mga rice flour niya ay hindi titining sa ilalim dahil pag tumining sa ilalim, magiging malambot na sobrang lambot ng ating mixture. Ang ating sapin-sapin magiging sobrang lambot. Ayan. Timer natin ng 15 minutes. Sa unang layer. Sa pangalawang layer niya ay 12 minutes naman. Ayan, nilagyan ko siya ng tela, yung steamer, para hindi mapapatakan yung ating mga sapin-sapin. Ayan, ito naman yung mga molders ko na ordinary molders lang. Meron din ako mga molders na parang pa-flowers. Ayan. 2 kinds yung flowers. Yung parang ordinary na flowers lang at yung parang rose ang pagkaka-flowers. Yan. Ayan, habang nakasalang, nire-ready ko yung paglalagyan niya mamaya. Nire-ready ko ang paglalagyan para ready na at diretso na lang sa lagayan. Kapag may powder ako, ganun, diretso na lang sa lagayan para hindi na siya didikit sa maglalagkit-lagkit sa lagayan at naglilipat-lipat. Hindi na ako maglilipat-lipat, dinidiretso ko lang sa lagayan. Kaya ina-arrange ko muna ang lagayan kapag ako ay may pa-order para mabilis din. Ready na siya. Try ko muna ng toothpick kung naluto na. Ayan, naluto na. Dadagdagan natin yung steamer natin ng kaunting tubig dahil kumunti na siya kanina. Ayan. Ayan, ready na siya. Ilalagay na naman natin ang pangalawang layer, yung nasa gitna, yung puti. Ayan. Lagay naman natin ang white na layers niya. Tapos ibabaw yung kulay violet para 3 kulay siya. Itong sapin-sapin ay mas mahal dahil mahal ang mga ingredients. Kumpara sa puto dahil mahal ang mga ingredients, tapos ang kanyang matrabaho siya. Ayan, ang kanyang cooking time ay mas matagal din dahil sa layer-layer niya. Kasi kaya makakailang ulit kang, siguro sa isang salangan, aabot ng 45 minutes yung isang salangan lang para matapos. Kaya yung mahaba ang time ng pagluluto niya. Siyempre, pag gas yung gamit mo sa tangke, maano din sa gas. Makain din sa gas. Kaya mas mahal siya. 10 pesos ang bentahan ko ang isang piraso nito. Yan. Kumpara sa puto na 5 pesos lang ang isa. At ang kutsinta naman ay ganun din. 5 pesos ang isa. Ayan, binibigyan ko na kayo ng mga costings, ng mga tips para kung sakaling gusto nyo itong pagkakitaan at gusto nyo gayahin ang ating recipe ay pwede nyo itong magiging pagkakakitaan. Ilalagay ko na lang po sa description box ang mga quantity ng ingredients natin. Tapos, ayan, sundan nyo na lang kung paano ginawa. Madali lang naman. Ayan, very easy lang po ito mga mami. Pwede natin itong pagkakitaan. Ayan, nilalagay ko na ang third layer natin. Ang ubi naman. Dahil
Makatapos ang salang na ito ay pangalawang salang na naman. Siguro umaabot ito ng 3 salangan ang isang mixture. Ang siguro magagawaan nito is mga nasa ano rin, 15, nasa 45 pieces din. Sa isang mixture, 45 pieces ang magagawa. Yan. Ang aking taga-camera ay nagiging tester din. Tinatry niya kung naluto na ba. Ayan, after 12 minutes. Tapos ito ay 10 minutes naman ang cooking time. Pero kung nakita nyo na mas malambot pa siya or hindi pa masyadong luto, pwede nyong hayaan na lang muna ng mga 10 minutes ulit sa steamer bago nyo hanguin para masigurado nyo na lutong-luto siya. Ayun. Kasi minsan ganun, iba-iba sa klase ng kalan, sa klase ng steamer, sa klase ng glutinous rice flour na ginamit. Minsan may kaya sa rice flour na ginamit, ayan, depende. Kaya, yun, kayo na ang bahalang kung halimbawa man malambot ang inyong mixture malambot, kayo na bahalang magdagdag. Thank you for watching and follow for more. Subscribe, follow.